Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating po pag-uusapan ay ang mga kwento ng katatawanan sa Biblia. Ang unang kwento, ang kwento ni Balaam at ng asno. Isang araw, inutusan si Balaam, isang propeta, upang sumpain ang Israel. Habang siya'y sakay ng kanyang asno, pinigil siya ng isang anghel ng Diyos na hindi niya nakikita. 3 beses na humarang ang anghel at 3 beses ding pinalo ni Balaam ang kanyang asno dahil akala niya'y matigas ang ulo. Sa ikatlong pagkakataon, biglang nagsalita ang asno. "Bakit mo ako pinalo ng 3 beses?" tanong ng asno. Nagulat si Balaam, pero sumagot pa rin. "Dahil inasar mo ko, kung may espada lang ako, papatayin kita." Pagkatapos, binuksan ng Diyos ang mga mata ni Balaam at nakita niya ang anghel na may dalang tabak at doon niya naintindihan na ang asno ang nagligtas sa kanya. Bakit nakakatawa? Nakakatawa kasi nagsalita ang asno at natural na sinagot pa ni Balaam na parang normal lang, parang eksena sa comedy. Mainit ang ulo, tapos ang hayop pa ang mas may pangunawa. Ang aral, minsan, mas may katinuan pa ang mga tahimik kaysa sa taong mainit ang ulo o sarado ang isipan. Ginagamit ng Diyos kahit ang pinaka di inaasahan. Sa pagkakataong ito, kahit isang asno upang magturo ng aral o pigilan tayo sa maling landas. Ang ikalawang kwento, si Sarah na tumawa sa plano ng Diyos. Matanda na sina Abraham at Sarah. Nang sabihin ng Diyos na magkakaanak pa si Sarah, natawa siya sa sarili niyang isip. Ako, na ganito nakatanda, magkakaanak pa? Pero narinig siya ng Diyos at tinanong, "Bakit ka tumawa, Sarah?" At itinanggi pa ni Sarah, "Hindi po ako tumawa." Sagot ng Diyos, "Tumawa ka nga." Nakakatawa kasi may comic timing. Dinay pa si Sarah kahit nahuli na. Parang eksenang caught in the act. Pero kalaunan, ipinanganak si Isaac. At ang nakakatawa, ang kahulugan o ibig sabihin ay tawa. Aral, minsan natatawa tayo sa imposible, pero sa Diyos, walang imposibleng mangyari. Ang ikatlong kwento, si Jonas sa loob ng isda. Tinakbuhan ni Jonas ang utos ng Diyos. Sumakay siya sa barko, papalayo. Pero nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo at nilunok pa siya ng malaking isda. 3 araw siyang nandoon at doon lang siya natauhan at nagdasal. Pagkatapos ay sinukas siya ng isda sa dalampasigan. Nakakatawa kasi literal na tumakbo sa Diyos pero nauwi sa nilunok ng isda. Para bang sinasabi ng Diyos, "Sige, subukan mong tumakas." Ang aral, hindi mo matatakasan ang tawag ng Diyos kahit lumangoy ka pa sa kabaliktaran na direksyon. Ang pang-apat na kwento, si Pedro at ang manok na tumilaok. Sinabi ni Jesus na itatatwa siya ni Pedro ng 3 beses bago tumilaok ang manok. At ayun nga, 3 beses na sinabi ni Pedro, "Hindi ko siya kilala." Tapos tumilaok ang manok. Napatingin si Pedro kay Jesus at siya'y napaiyak. Nakakatawa pero masakit. Isipin mo, isang manok pa ang ginamit para ipaalala sa kanya ang kanyang kasinungalingan. Comic irony, pero malalim ang tama. Ang aral? Minsan, kailangan nating matauhan sa simpleng tunog upang maalala kung sino tayo sa harap ng Diyos. Ang ikalimang kwento, si Samson na niloko ni Delilah.
Paulit-ulit na tinatanong ni Delilah si Samson, saan ba nanggagaling ang iyong lakas? At paulit-ulit din siyang niloloko ni Samson. Kung tatalian ako ng bagong tali, kung gagamit ng bagong lubid, kung tutuhugin ng 7 trinta ng buhok, 3 beses na siyang niloko at 3 beses ding niloko ni Delilah pabalik. Nakakatawa kasi alam na ni Samson na niloloko siya, pero nananatili pa rin siya. Ang aral, minsan kahit matalino at malakas ka, nagiging mahina ka kapag puso na ang umiral. At ang ating pang-anim na kwento, si Haring Asyabero at si Haman. Pinatawag ng hari si Haman at tinanong, ano ang dapat gawin sa lalaking gustong parangalan ng hari? Akala ni Haman, siya ang tinutukoy, kaya naglista siya ng engranding parangal, kabayo, korona, parada. Pagkatapos, sabi ng hari, magaling! Gawin mo yan, lahat yan, para kay Mordecai. Nakakatawa kasi plot twist. Yung gustong magyabang, siya palang magsisilbi sa kaaway niya sa parada. Ang aral, ang kayabangan ay laging may comic ending. Kadalasan, nakakatawa sa iba, pero nakakahiya sa atin. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.